to interpolate is Congressman Keith Flores. Thank you, Mr. Chair. Question lang. Mr. Chair, I have questions for Mr. Buenaventura. Just a little disclosure, Mr. Chair. I know the lawyer of Buenaventura, he being a classmate of mine in law school. Now, Mr. Buenaventura, your name was mentioned by Las Cañas in his affidavit. Yes, Your Honor. And siguro the reasons for Las Cañas in executing that affidavit may be baka may personal na galit siya kay Digong o baka may promises si Digong na hindi naibigay sa kanya. Posible, di ba? Yes, Your Honor. Kasi may personal siyang galit kay Digong or something like that. Yes, Your Honor. May masabi ka bang galit si Las Cañas sa'yo? Yes, Your Honor. Bakit siya galit sa'yo? Ganito kasi yan, Your Honor. Noong may hearing sa Senate tungkol sa rice smuggling, sa totoo po, ang nag-produce ng picture ni David Bangayan is Las Cañas. Okay. Siya ang nag-produce. Parang nagtawag siya sa akin noon, tapos sabi niya, mayroon akong picture ni David Bangayan. So, ikuha mo sa opisina. So, yun ang dinala sa yun ang dinala ni then Mayor Duterte sa hearing ng Senado sa Senate. Doon niya pinakita si David Bangayan. Okay. Kasi walang kuwan si Mayor, hindi niya kilala, so nagkuhan siya ng picture, so nagkuhan si Las Cañas na siya ang magbigay ng picture ni David Bangayan. So nangyari po yung hearing doon, Your Honor, about David Bangayan, rice smuggling. After sa hearing, Your Honor, tumawag si Las Cañas sa akin. Alright. Son, pag wala na si David Bangayan, tayo na ang, kumbaga, kita na ang magdegosyo sa bugas, smuggling. Sabi ko, Tor, hindi ganyan si PRRD. Hindi ganyan si Sir. Kasi sa isip nila, Your Honor, pag magsabi sila sa akin, pag sabi ko kasi kilala ko si Sir, kilala ko Sir, hindi nila magpayag doon. Na kung ano sabihin nila, pag sabi ko kay Sir, pagbigyan, hindi yun, Your Honor. Sa totoo lang, tumawag siya sa akin na saan tayo na. Dahil, So, i-explain mo lang bakit siya may galit sa'yo. yun po, hindi man natuloy yung sabi niya, tayo nang mag-isbagil ng bugas, sabihin mo, isabi mo kay Sir, tayo nang papalit. Not exactly isabi kay Sir. Kami na ang papalit na mag-isbagol ng bigas. Okay, hindi ako pumayag dahil hindi ganyan si PRRD. So, just because hindi ka pumayag na kayo ang papalit na mag-smuggle ng rice sa Davao, sa tingin mo, yun na ang reason bakit minimension ka ni Art Las Cañas sa affidavit niya? At pati na yung nanalo na si PRRD ng Presidente, Your Honor. Tumawag sa akin, naimbestigahan man yan sa Senate, nag-deny sila sa just kanya. give me a reason na sinabi mong may galit si Art Las Cañas sa'yo. Kasi tumawag siya sa akin, sabi niya, yung loto, yung STL, Okay? ikuha kay PRRD na magkuha ng STL at Gusto saka siya yung kukuha ng franchise ng STL. STL po at saka yung linya ng ban. Okay? Franchise din. Franchise ng ban, Your Honor, sa LTFRB. So, tinatawag niya sa'yo. Kilala ko si PRRD. Hindi talaga magpayag ng ganyan na makisali kami kung ako. Wala, isa pa, Tor, wala na ako. Dili namin magkita ni PRRD kaysa Manila na siya. Hindi na kami magkita ni PRRD dahil sa Manila na siya. Sa isip kasi, Your Honor, pwede pa ako magtawag, ganyan, maghingi ng... Ayaw ko, kilala ko si PRRD. Hindi talaga STL at saka yung... Ban. Okay. Now, so kung hindi mo pinagbigyan na hindi mo dinala kay PRRD itong mga request ni Las Cañas, yan ang reason na sa tingin mo, galit si Las Cañas sa'yo, kaya in-include ka niya sa affidavit niya. Tama po ba? Yan siguro, Your Honor. Yan siguro. Now, why would Las Cañas call you to inform you na hihingiin to kay President Duterte kung hindi ka naman malakas kay Duterte? Kasi sa isip siguro niya, Your Honor, na sa isip nila na
porket driver ako, driver bodyguard. Pagka-presidente niya, wala na nga ako doon, Your Honor. Alright. Kahit ako, wala gani ako. Oo nga, sige. So, So, gusto lang maghingi. Nagkuhan ako. kaya nga, but of ayaw all ko. people na pwedeng tawagan ni Art, bakit ikaw? Pwede naman siguro Kasi- tumawag si Art kay Bongo, di ba? Kilala hindi. naman ni Art si Bongo, tama? Kumbaga, Your Honor, sa tingin niya, makatulong ako. Oh, so tingin niya makatulong ka Your because Honor. nga hindi ka lang driver bodyguard. Malakas ka rin kay PRRD. Siguro. Hindi Sa naman tingin niya, siguro. artless ka niya. Ayaw, sa tingin niya, Your Honor. Okay. So now, minention kasi ni Las Cañas na yung in his affidavit na itong, remember mo itong si Mrs. Abaca, yung na-kidnap? Yes, Your Honor. Oh, so di ba na-kidnap si Mrs. Abaca and then sabi ni Art sa affidavit niya na inutos daw ni Duterte na kunin din yung pamilya nung nag-kidnap kay Mrs. Abaca. As explanation niya sa affidavit niya. Nabalitaan mo ba to? Sila yun, Your Honor, dahil nandiyan pa yun si Colonel Makasait. Colonel Makasait, di Sa ba? kanila, police work nila yun, Your Honor. Police work. Police work nila yun na mag-follow up sila. Yes, oh, Under sila ni Colonel Makasait. Police work nga, but isn't it a fact na itong police work na sinasabi mo nagresulta sa pagpatay sa buong pamilya ng suspected kidnapper na si Mr. Patahasa? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam. Okay, and hindi mo rin alam na yung supposedly area kung saan pinatay itong si Mr. Patahasa is at the Laod Quarry. Yan ang sabi niya, Your Honor. Yan ang sabi nila. I've also been to the Laod Quarry. Galing din ako doon sa firing range, di ba? Yes, Your Honor. Pero although hindi mo matansya siguro yung the size of the quarry, but may portions pa doon na hindi na part ng firing range. Tama ba? Yes, Your Honor. May isang daanan din doon, di ba, na medyo hindi mo na makita from the road. Yes, Your Honor. Yun siguro yung sinasabi ni Congresswoman Mika Swansing kanina, kung alam mo ba, kasi yun daw ang allegations na doon nililibing yung ibang mga pinapatay ng Davao Death Squad. Posible ba? Na yun ang tinutukoy ni Congresswoman Mika Swansing. Yes, Your Honor. Yung portions na hindi part na ng firing range. Yes, Your Honor. Okay, now, kilala mo si Art Las Cañas, tama ba? Yes, Your Honor. Kapwa Anong rank police. ni Art Las Cañas? SPO4 ba? SPO3 ata, Your Honor. SPO3. No, SPO3 lang, but kilala ng lahat ng mga pulis at ng lahat ng mga taga Davao na si Art is the head of the heinous crime unit. Tama po ba? Hindi po siya head, Your Honor. Hindi. But siya yung main tao ni PRRD doon sa heinous crimes. Isa sa mga. Main tao ni... Before naging mayor then Mayor Duterte, Your Honor, tauhan na sila dati. Mula pa noon, tauhan na sila dati ni Colonel Makasait. Sila na yon, sila na yung grupo. So, under si Las Cañas kay Colonel Makasait. Yes, Your Honor. But after Colonel Makasait retired or was died, di ba? Patay na si Colonel Makasait. Yes, Your Honor. Si Art na yung medyo tauhan ni PRRD doon. Doon pa rin sa heinous crime, Your Heinous Honor. crime, sa heinous Separate unit yun. Yeah, separate unit. Pero alam naman natin, no, if you've been in Davao, you'd know na medyo noted ito si Art na kung anong mga gusto na mangyari. Si Art ang parang nami-mention yung pangalan niya, Las Cañas. Sa kapwa-pulis, Your Honor. Sa mga kapwa-pulis, di ba? Yes, Your Honor. So, hindi naman siguro to lalabas tong mga pangalan or pagdawit kay Art Las Cañas kung wala namang siguro katotohanan ang mga usap-usapan or kwento-kwento. Doon sa trabaho nila, Your Honor. Yes, sa trabaho nila. And Davao City, in fairness to Davao City, di ba, peaceful ang Davao, di ba? Yes, Your Honor. So, people would say that they're safe and secure whenever they go around sa Davao. Tama po. Yes, Your Honor. And it's also noted that in Davao, there was a certain period in time na kahit snatcher, pinapatay. Di ba? Kahit snatcher ng cellphone, pinapatay dati. Tama po ba? Sila siguro, Your Honor. I mean, nababalitaan, di ba? Nakikita Yes, mo sa yes, news Your di ba? Yes, Your Honor. Although hindi naman sinasabi na Davao Death Squad, pero parang lahat ng mga tao doon ay naa-associate itong pagpapatay
sa mga kriminal, sa mga addict at mga pusher doon sa sinasabi nilang Davao Death Squad. Totoo po ba? Yes, Your Honor. Although hindi mo naman masabi for certain na may totoong Davao Death Squad, di ba? Yes, Your Honor. So posible din na gawa-gawa na lang ng pangalan nito to associate it with the mga pagpatay sa mga kriminal sa Davao City. Would it be fair? Yes, sagot? Your Honor. See. So, bakit ang question ko lang, no? Kung kasi dina-downplay mo yung role mo kanina na driver bodyguard lang ni PRRD. But kahit retired ka na, Art would still be calling you para parang magpaalam na iparating kay PRRD na gusto niya tong van na franchise, gusto niya ng STL na franchise. And parang hindi ko rin makuha kung siguro bakit ikaw, 'di ba? Kaya nagkuhan ako, Your Honor, nag-declare ako, hindi ako nagkuhan na, Tor, hindi ko na, wala na ako kay then President Duterte. Sa Malacanang na yan, hindi na kami nagkikita. Okay. Sa totoo lang, Your Honor, sa Yeah. totoo lang. Okay. So, ang na-mention mo kanina is baka may galit si Art Lascania sa'yo kaya dinadawit ka doon sa affidavit niya. Tama ba? Yes, Your Honor. Now, si Colonel Garma may galit ba sa'yo? Wala naman siguro, Your Honor. Iwag ko lang, Your Honor, kung anong, hindi ko kasi nakuha yung isip nila, Your So, Honor. wala kang alam na rason na baka may galit si Colonel Garma sa'yo? Yes, Your Honor. Wala. Yes, wala. Wala, Your Honor. So, bakit ka mention ni Colonel Garma kung wala siyang galit sa'yo? Yung sa kuha ko kanina, Your Honor, para ilihis lang ang investigasyon against sa kanya. Okay. So, ilihis lang ang investigation sa kanya and sa lahat ng taong pwede niya mapin down, ikaw yung sinabi niya. Kasi sa isip nila, dating driver ako ni then President, yun, mapalapit, Your Honor. Kaya bumabalik ka sa point na driver ka lang, security lang, but everyone seems to be, parang may deference sa'yo Parang, uy, si Sunny yan. Diba? Parang, Isip lang nila yun. isip Your lang Honor. nila. Okay, so kilala mo si Charlie Tan. Hindi, Your Honor. So you've never been to ETK-TV? Sorry po. Hindi ka pa nakapunta sa ETK-TV? Hindi po. Hindi pa Yung ko, abogado mo, nakakita ko dun. hindi pa ko Joke. Hindi naman. Actually, Your Honor, hindi ako nag-inom. Hindi ka umiinom. Yes, Your Honor. Okay. So, yun. Before coming over, alam mo nang in-invite ka ng Quadcom. Pinaalam mo ba kay Mayor Duterte na pupunta ka dito? Hindi po. Hindi. So, hindi ka nag-abiso sa kanya na, Sir, pinatawag ko ng Quadcom, but don't worry, hindi kita ilalaglag. Hindi po. Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Okay. Honor. So, you came over na ikaw lang, on your own volition. Yes, Your Honor. You mentioned kanina na 4,000 na lang yung naiwan sa bank account mo. Yes, Your Honor. Sinong bumili Totoo talaga yun. Sinong bumili ng ticket mo? Ay, sa bangko lang yun, Your Honor. Bangko mo. So may pera ka outside the May, bank. may mga anak din naman ako, Your Honor. Okay. So sinong nagbayad sa airfare ng abogado mo? Bulod ako, nagmabuhay class pa yan. Kami din, kami din, Ikaw tulong-tulong. din. Okay. Sige. So anyway, Mr. Sunny Buenaventura, wala ka rin as driver bodyguard ni Mayor, you've never heard him talk about yung mga na-mention ni Art Las Cañas, like yung kay Mr. Patahasa. Hindi na-mention ni Mayor yan. Ay, hindi po. Okay. Hindi rin na-mention ni Mayor yung pagpatay kay Jun Pala. Pagpatay kay John Pala, Your Honor, gidawit ako ni Las Cañas. Dinawit niya ako na ako daw naguto sa kanya. Pero si Las Cañas ngayon, Your Honor, mayroon siyang warrant of arrest for killing John Pala. Kailan lumabas yung warrant of arrest ni Art for killing Jun Pala? Hindi ko alam, Your Honor, kuha ko lang na may warrant of arrest siya. So sa tingin mo, may kinalaman si
Art Las Cañas sa pagpatay kay John Pala? Yung according to the witness, hindi ko alam hindi ko masyado kuha, Your Honor, dahil hindi ako nagakuha yung mga si Arthur Las Cañas kasi kung kilala nyo lang. Kung kilala nyo lang si Arthur Las Cañas. Ano ba? Sige, sabihin mo. Ano bang pagkakilala mo kay Art? Parang kung ano na lang ang gusto niya, yung masunod. Gaya ng, maghingi ng luto, maghingi ng kuan, mag-smuggle ng bigas. Kami daw ang mag-smuggle ng bigas. Pero so, are you saying na si Art Las Cañas ay hindi trusted din na tao ni PRRD nung time na active pa si Art sa heinous crime? Siya lang may sabi niyo, Your Honor. Pero hindi naman siguro siya ipapahead ng heinous crime kung walang trust and confidence si Mayor Duterte sa kanya. Tama po ba? Unit kasi ng police yung heinous crime, Your Honor, doon sila na-assign. O kaya nga, pwede naman ipalipat ni Mayor si Art Las Cañas kung wala siyang... Wala namang rason siguro, Your Honor, kung ipalipat. o kaya, sabi mo, dami yung ginagawa si Art na gusto niya. Wala, hindi naman nakaabot kay Presidente, Your Honor. So hindi nakakaabot. Ha? Pero sa'yo nakakaabot. Parang kuwan lang, Your Honor, dahil hindi ako nagpayag na ganun. Hindi mo naman sinumbong kay Mayor na, Mayor, may hiningi si Art or something. Hindi naman kami nakita, Your Honor. Presidente na siya, hindi na ako nakapunta sa Malacanang. Alright. So, how about itong kay... Ryan Yu at Chris Yu, na-mention din ni Art Las Cañas na may kinalaman din ng former president sa pagpatay itong kay Ryan Yu at Chris Yu. May alam ka ba nila? Si Your Honor, yun yung kuwan. Carnapper, Carnapper, Your Honor. Baktin. Baktin, Your Honor. Di ba, namatay din, pinatay din to. Buhay pa yun, Your Honor. Ano yung isa? Yung kapatid ang pinatay, di ba? Parang yung kapatid ang namatay, Your Honor. And wala kang alam about the participation or of Las Cañas dito? Wala, Your Honor. Wala namang order si Mayor Duterte na Wala, patay Your ito? Honor. Nagtrabaho lang Trabaho yun lang. sila. Alright. Follow Sige. up sila. Thank you, Mr. Sunny Benaventura. Salamat Thank you po. Thank you po, Your Honor. I have a few questions lang po to Senator De Lima. Ma'am, when you were CHR head, you made an investigation dun sa Loud Quarry. Tama po ba? Yes, we were trying to locate the mass graves. The mass graves. Yes, unfortunately, we didn't go there high enough. Kasi the Laud Quarry is a hilly, It's a a hilly cliff, part. diba? It's a cliff. It's a cliff. So yung team po namin, it's a small team, CHR and CIDG, went to that particular area at may nakita kami isa o dalawa na skeleton, bungo. But no mass grave. No mass grave in that particular area. Wala po kami na-discover. We tried to dig several times, and dalawa lang po ata ang bones yung nakita namin. And then we were told later that hindi yun, that particular point. Mas mataas pa daw Na location. na location. All right. Now, ang question ko lang, it's really bothered me. But I know that this was also asked of you dun sa Senate. I just didn't get your answer. Now, you were like a dog on a bone when you were investigating that as CHR head. But what happened to this investigation when you became Secretary of Justice? Left. But parang biglang nawala yung focus on this particular investigation. When I left, wala pa ho yung resolution ng CHR. But I have my personal investigation notes. Right. Now, to my recollection, I shared it with the CHR. All right. And then they issued a resolution in June of 2012. You're throwing it back to the CHR, but you were already Secretary of Justice. You could have done more, di ba? But at Frankly that point, speaking po, I mean, at that point, ano po yung hindi pa magiging ready and strong to file cases. Kasi yung na-access namin na tatlo na mga who said that they're also hitmen before, Yeah. they didn't want to testify publicly. Pero nakausap po namin sila.
And may mga sinabi nga po sila. Could you not have we directed interviewed- law enforcement agencies to conduct further investigations on the matter, like NBI or? Well, I remember that I assigned to NBI to make some follow-up investigation or to just investigate still the DDS. But when I asked them about developments, ang sabi po nila, nahihirapan po sila dahil walang mga nakahanap ng mga willing witnesses. So are you saying po na you were able to do more as CHR head rather than as Secretary of Justice? Yes, because nakatutok po ako doon in 2009 when we started Kaya our nga, investigation. I said po na you were like a dog on a bone at that Yes. time. Yes. But then biglang I became nawala. Secretary of Justice and I have more things to attend to, more high-profile investigations, including the Napoles PDAF pork barrel scam. So, but I did give that order to the NBI to further investigate. But when I asked them, as I said, wala silang mapoproduce na talagang real, credible evidence. Si Matubato ho kasi sa Casillas Cañas, kahit na-mention na po sila dun sa CHR investigation namin, but they were not yet there. We did not meet them. We didn't know who exactly they are. At sumulpot na lang po si Edgar Matubato nung nagpa-cover siya ng sa Witness Protection Program. Although, as I said in my presentation kanina, in 2016, nung naging presidente na po si Rodrigo Roa Duterte, ay nagpaalam na siya kasi natatakot daw siya kasi presidente na. So, we can't force witnesses under the WPP to stay if they don't want to. Yun po ang policy. So wala pa ho yung affidavit ni Edgar Matubato at the time. Wala pa yung affidavit ni Las Cañas. Las Cañas only appeared also in 2016 nung iniimbestigahan na po namin sa Senado. Although, as I said, during his first appearance, he denied the existence of DDS and that he is part of the DDS. Pero noong February 2017, he executed an affidavit saying that there is indeed DDS. He's part of it among at the top, including sila Sani Benaventura, Laud, yung mga minention ko po kanina. So, wala pa yun noon. Siguro kung nandun yung mga affidavits na yon, I would have insisted na talagang ituloy talaga yung investigasyon at pwede nang gamitin yung affidavits na Matubato and Las Cañas. But they were not yet there when I was at the CHR and then sa DOJ. Kasi even if pumunta sa amin si Edgar Matubato, ang complaint niya is about torture. Tinorture daw po siya ng mga kasamahan niya dahil parang finiframe up siya doon sa murder ng isang businessman, Mr. King. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Flores.